Alas 5 pa lamang ng umaga ay gising na si Kaloy. Maingay ang tunog ng kanyang alarm clock na binili pa niya sa bangketa. Lumabas siya ng barong-barong na kanilang tinatawag na bahay. Yero ang bubong at tagpi-tagpi ang dingding. Ang unang amoy na bumungad sa kanya ay ang pinaghalong usok ng kalsada at ang amoy ng mantikilyang ginagamit sa pagkukumpuni ng tricycle. Ngunit sanay na siya. Ito ang araw-araw niyang mundo. Bit-bit ang isang termos ng kape. Binuksan niya ang kanyang tricycle na may pintura pang kumukupas. Tinapik niya ito sa gilid. "Tayo na ulit, partner," bulong niya. Sunog na ang kanyang balat sa araw. Makikita sa kanyang mga kamay ang makakapal na kalyo. Pero ang lahat ng ito, tiniis niya para sa pamilya. Para kay Minda, ang kanyang asawa, at kay Liza, ang kanilang anak na 7 taong gulang pa lamang. Noong umuwi siya ng gabi, inaasahan niyang sasalubungin siya ni Minda ng mainit na hapunan at ngiti. Pero nitong mga nakaraang linggo, napansin niyang tila iba na ang timpla ng asawa niya. Laging nakasimangot, laging wala sa sarili. "Wala ka na namang kita?" sumbat ni Minda isang gabi. "Meron naman kahit papaano, pambili ng bigas at gatas ni Liza," tugon niya habang iniabot ang pitaka. "Hindi ba nakakasawa yung buhay na yan, Kaloy? Araw-araw kang amoy langis. Araw-araw tayong kapos." Tahimik lamang si Kaloy. Masakit man. Pero nauunawaan niya ang pagod ni Minda. Pero hindi niya alam, yun na pala ang simula ng pagbagsak ng kanilang pamilya. Minsan, kahit gaano ka man magsakripisyo, may mga tao talagang hindi yun nakikita. Isang gabi, pag-uwi ni Kaloy, may kakaibang katahimikan sa bahay. Bukas ang pinto, walang tao. Ang mga damit ni Minda at Liza ay wala na rin sa aparador. Sa mesa ay merong sobre. Nang buksan niya iyon, para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa. Kaloy patawad. Pagod na ako. Ayokong lumaki si Liza sa ganitong buhay. Sumama na ako kay Ricardo. Kaya niyang ibigay ang lahat ng hindi mo kayang ibigay. Mag-ingat ka na lang, ha? Minda. Napalood si Kaloy sa sahig matapos niyang basahin ang sulat. Tila walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Ang tanging naririnig niya lamang ay ang tibok ng kanyang puso. Malakas, mabilis, at tila pasasabog. Ilang linggong hindi siya nagmaneho. Nawala ang sigla niya. Ang mga kaibigan niya sa terminal ay nag-aalala na. Hanggang sa isang araw, nilapitan siya ni Mang Peping, ang matandang mekaniko sa tabi ng kanilang terminal. "Anak, may 2 klase ng tao. Yung bumabagsak at hindi tumatayo, at yung bumabagsak pero ginagawang hakbang yung pagkatalo. Alin ka doon?" Hindi kaagad sumagot si Kaloy. Ngunit sa puntong iyon, alam niyang kailangan na niyang mamili. At ang pinili niya ay ang bumangon. Simula nang iwan siya ni Minda, naging mas determinado si Kaloy. Ginamit niya ang nadarang ipon para bumili ng lumang motorsiklo. Isang sira-sira at halos kalawangin ng makina. Pero sa tulong ni Mang Peping, natutunan niyang mag-ayos ng mga piyesa. Kumita siya kahit kaunti, sapat para bumili ng mga ekstrang piyesa. Nagtayo siya ng maliit na talyar sa gilid ng terminal. Isang lamesa, ilang mga gamit, at isang tarpaulin na may nakasulat, Kaloy's Motor Parts and Repair. Murang serbisyo, serbisyong totoo. Hindi madali. Maraming araw na wala siyang kita. Maraming beses siyang tinatanggihan, pero hindi siya sumuko. Isang araw habang nag-aayos siya ng makina ng isang regular customer, may dumaan na lalaki at tumigil. "Di ba ikaw si Kaloy, yung iniwan ng asawa?" tanong ng lalaki. Ngumiti si Kaloy. "Oo, ako nga. Pero wala na sa akin yun.
Nagpapatuloy na ako ngayon sa buhay. At totoo nga, unti-unti nang lumalago ang kanyang negosyo. Nagsimula na ring bumalik ang dating sigla sa kanyang mga mata. Unti-unting tumami ang customer ni Kaloy. Mga nagtitiwala sa kanyang mga driver sa kanilang lugar. Inaayos niya ang mga tricycle, motorsiklo, at kahit sasakyan ng ilang mga opisyal ng barangay. Ang kanyang maliit na talyer ay naging isang maliit na shop. Mula sa lumang lamesa, naging semi-concrete na kubo na ito. Inupahan niya si Toti, isang binatang walang trabaho bilang helper. Hindi ako makapaniwala, Kuya Kaloy. Unti-unti mo nang naabot ang mga pangarap mo, sabi ni Toti habang pinupunasan ng makina. Oh, Toti, hindi ito dahil sa galing lang. Dahil ito sa determinasyon. Yung tipong kahit ilang beses kang masaktan, tatayo at tatayo ka ulit. Pinagpatuloy ni Kaloy ang kanyang negosyo. Nag-loan siya para mas maraming mabiling gamit. Nagtayo siya ng branch sa kabilang bayan. Unti-unti, napansin siya ng mas maraming tao. Kaya naman kapag may mga nasisiraang sasakyan, ay sa kanilang shop na ipinapagawa. Dahil tiwala sila sa ganda ng serbisyo nila Kaloy. Sa tabi ng kanilang mga shop, ay meron rin silang mini car wash na nakakadagdag sa benta ng kanilang negosyo. Idagdag pa ang kanilang mga panindang piyesa ng mga sasakyan. Kaya naman hindi nakapagtatakang dumami na nga ang pera nitong si Kaloy. Pero sa kabila ng lahat, ay nanatili pa rin siyang tahimik at simple. Wala siyang masyadong sinasabi sa social media. Hindi siya nagyayabang. Hindi siya nagmamataas. Hanggang isang araw, ay nabalitaan niyang nagbalik na si Minda sa San Roque. Araw noon ng linggo, at imbes na nasa talyer, nagpunta si Kaloy sa isang hardware store upang bumili ng materyales para sa panibagong expansion ng kanyang shop. Habang abala siya sa pagpili ng pintura, may narinig siyang pamilyar na tinig sa likod niya. Kaloy? Tumigil siya. Daan-daan siyang lumingon. Nasa harapan na niya ngayon si Minda. Naka-sunglasses, maayos ang pananamit, pero halatang napagod ng panahon. Hindi na ganoon kakinis ang balat nito, at may guhit na sa kanyang noo. Ngunit hindi iyon ang pumukaw ng pansin ni Kaloy, kung hindi ang batang babaeng nasa tabi nito, si Liza. Kamusta ka na, Kaloy? Tanong ni Minda, halatang nahihiya. Maayos naman ako. Ikaw, kamusta? Hindi ka na namin nakita at naramdaman ng halos 15 taon na. Sagot ni Kaloy. Walang bahid ng galit sa tinig, ngunit may lalim ng bigat sa mga mata. Lumapit si Liza. Ikaw po ba si tatay? Nalaglag ang puso ni Kaloy. Tinitigan niya ang kanyang anak na hindi niya nakasama ng mahabang panahon. Malungkot siyang tumango rito at pilit na pinipigilan ang luhat damdamin. Pasensya ka na, Kaloy, sabat ni Minda. Iniwan kita noon kasi akala ko ay may mas maganda akong kapalaran. Pero iniwan rin kami ni Ricardo. Nawalan siya ng negosyo. Wala na kaming matirhan at kahit pagkain ay wala rin. Salat kami ngayon. Tahimik si Kaloy. Ilang segundo siyang walang imik. Tila naglalaro sa isipan niya ang bawat araw ng gutom, sakit at pagtitiis. Pero pagkatapos ay ngumiti siya. Hindi ko na kayo ibabalik sa dati kong buhay. Pero hindi rin ako magpapagamit ulit. Kinabukasan, nagtungo si Minda sa talyer ni Kaloy. Inaasahan niyang maaawa ito at patutuloyin silang mag-ina. Ngunit laking gulat niya nang makita ang establishmento. Malinis, moderno, may signage at may pila ng customer. Sa harap ng shop ay may isa pang building, isang maliit na auto supply store. May aircon at may staff na naka-uniforme. Si Kaloy ba ang may-ari nito? Tanong ni Minda sa isang tauhan. Opo ma'am, si Boss Kaloy po, yung nasa loob ng opisina. Meron po ba kayong appointment sa kanya? Tugon ng tauhan.
Appointment? Halos mapasigaw na sabi ni Minda. Noon ay minamata-mata at minamaliit niya lang si Kaloy. Dahil sa trabaho nito, na bukod sa maliit lang ang kita, palagi pang pawisan pag umuwi sa kanya. At madalas niyang sabihan ng amoy kalawang at amoy araw. Pero ngayon, ay ibang-iba na ito. Parang hindi ito tumanda. Maayos ang pananamit, mukhang mabango, at mukhang meron ng pera. Ngayon ay kailangan pa niyang humingi ng permiso para lamang makita ang kanyang dating asawa na si Kaloy. Pagpasok niya sa opisina, tahimik lamang si Kaloy. Hindi ako galit sa iyo, Minda. Bungat niya. Pero hindi ko rin nakakalimutan ang mga ginawa mo noon sa akin. At ang sakit ng pang-iwan mo. Kaloy, kahit papaano, si Lisa ay anak mo pa rin. Kailangan niya ng tulong mo. Hindi ko kayang buhayin siyang mag-isa. Kaya pakiusap. Tulungan mo ang anak mo. Pakiusap ni Minda. Si Liza? Oo, walang duda. Tutulungan ko talaga siya. Mahal na mahal ko ang anak ko na inilayo mo sa akin. Kung alam mo lang, Minda, sobrang miss na miss ko na ang anak ko. Gustong gusto ko siyang yakapin nung nakaraang araw. Pero hindi ko magawa. Dahil nahihiya ako. Nahihiya ako sapagkat hinayaan ko lang siya sa loob ng mahabang panahon. Mahabang panahon sa piling mo. Pag-aaralin ko siya, Minda. At magkakaroon siya ng bahay at pagkain. Pero ikaw, hindi mo kailangan ng tulong. Ang kailangan mo ay matutunan ang mga desisyon mong pinili. Tumango si Minda. Tuluyang napayuko. Sa oras na yon, alam niyang tapos na ang kahapon. Inako ni Kaloy ang responsibilidad bilang ama. Inilipat niya si Lisa sa isang magandang paaralan at binigyan ng sarili nitong kwarto sa bagong bahay niya sa subdivision. Pero hindi na sila muling nagsama pa ni Minda. Tinulungan niya ito na makahanap ng trabaho. Isang maliit na pwesto bilang tagapagbantay sa isang partner shop. Hindi marangya, pero sapat na yon para kumita kahit papaano. Hindi ko siya sinaktan, pero hindi ko rin siya pinabayaan. Ang gusto ko lang naman ay matuto siya. Kwento ni Kaloy kay Mang Pepin habang nagkakape sa terminal. Iyon ang tunay na tagumpay, anak. Hindi lang pera, kung hindi kapayapaan sa puso. Sagot ng matanda. Habang lumalaki si Liza, lalo niyang nakilala ang ama. Hindi ito perpekto, pero may tibay ng loob na kahanga-hanga. Natutunan niyang ang tunay na yaman ay hindi lang nasusukat sa pera, kung hindi sa prinsipyo at dangal. Lumipas ang mga taon. Si Liza ay nakapagtapos ng kolehiyo. Cum laude ito, at ngayon ay kasama ni Kaloy sa pagpapalago ng negosyo. May sarili na rin siyang sasakyan at posisyon sa kumpanya. Isang araw, habang nag-i-inspeksyon si Kaloy sa isa sa mga bagong branch, nilapitan siya ni Minda. Medyo may edad na rin ito. May mga puting buhok na. Salamat, Kaloy. Salamat dahil sa'yo. Nakatayo pa rin ako. Mahinang sabi nito. Hindi yan dahil sa akin, Minda. Dahil yan sa pagsisimula mong tanggapin ang pagkakamali mo at magpatuloy sa buhay. Ngumiti si Minda. Bakas ang pagsisisi at katahimikan. Hindi naman nagbago ang pagmamahal ni Liza sa kanyang ina. Kahit inihiwalay siya nito sa kanyang ama noon, ay hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa kanyang ina. Lumaking mabuting tao itong si Liza. Ilang taon pa ang lumipas at nakapagpatayo pa si Kaloy ng napakaraming branch sa Pilipinas. Nagmamay-ari na rin siya ng iba't ibang mga negosyo at meron ng 4 na malalaking kumpanya. Kilala na siya bilang Don Kaloy sa kanilang lugar. Hindi lang bilang isang magaling na businessman, kung hindi bilang isang huwarang ama, amo, at tao. Sa tuwing dumaraan siya sa dating terminal kung saan siya pumapasada ng tricycle, binabati siya ng mga driver at matatandang kakilala niya.
Humihinto naman siya para makipagkwentuhan sa mga ito at nakikisalo sa kanilang pagkakape. Si Don Kaloy yan, dati nating kasama sa biyahe. Bulong ng isa. Hindi nagbago no, mapagpakumbaba pa rin. Sagot naman ng isa. Pinili ni Kaloy na hindi bumitaw sa kanyang pinagmulan. Ang ilan sa mga dati niyang kasamang tricycle driver ay ginawa niyang mekaniko, empleyado at distributor. Ang mga anak nila, binigyan niya ng mga scholarship. Sa araw ng kanyang retirement sa edad na 60, ginanap ang isang simpleng programa sa pinakauna niyang talyer. Sa entablado, umakyat si Lisa bilang bagong CEO ng kanilang kumpanya. Luhaan nito habang hinahalikan ng kamay ng kanyang ama. Nagpapasalamat ako sapagkat nagkaroon ako ng ama na katulad ni Tatay Kaloy. Sabi ni Lisa sa harapan ng lahat. Tahimik na nanonood lang si Minda sa likod ng mga upuan. Hindi na siya umakyat pa. Hindi na rin siya humingi ng kahit na ano. Tanggap niya na kasi ang kanyang papel. Pero kita sa kanyang mga mata ang pagsisisi at pasasalamat. Sapagkat kahit hindi maganda ang ginawa niya noon kay Kaloy, mabuti pa rin ang ibinalik nito sa kanya. Ngayon ay may maayos siyang bahay, may magandang kita sa kanyang maliit na negosyo. Na sa kanya namang ipinagkatiwala ni Kaloy. Habang si Kaloy naman, tahimik lang rin, pero buo ang ngiti. Tumingala siya sa langit at pabulong na nagpasalamat. Salamat po, Panginoon. Kahit iniwan ako noon, hindi mo naman ako iniwan at pinabayaan. Sa likod ng bulok na tricycle, ay nagkaroon ng malaking pangarap. Sa bawat pag-ikot ng gulong, tinahak ni Kaloy ang daan patungo sa dangal. At sa wakas, napatunayan niya na hindi porkit iniwan ay hindi na maaaring magtagumpay sa buhay. Nasa sayong mga kamay kung alin ang pipiliin mo. Kung patuloy na bumagsak o gamitin ang pagkasawi para umangat sa buhay. Sino ba naman ang mag-aakala na ang dating tricycle driver na minamalit ng asawa, sinasabihan ng mabaho at kinakainisan ng maliit na kita, ngayon ay isa ng napakayamang tao, tinitingala, kinikilala, pinapasalamatan ng marami at nare-respeto. Iwan man si Kaloy ng lahat, pero ni minsan ay hindi siya iniwan ng Diyos na lagi niyang ginagawang sandigan. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa comment section ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman alam ko kung hanggang saan nakarating ang video na ito. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano ka barangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.